Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin, hinamon na. Nako po. Show up or shut up? Aha. Abante, galit na. Tsuwa na karma na. At timbog na si Kong. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin nga po natin to. Ito pong post ni Sir Tiglao, Rigoberto Tiglao, isa pong columnist, di ba? Sabi niya po dito, ito na-repost niya lang Sabi po dito sa repost niya teka lang palakihin natin to. Eto. Bishop, sabi dito, Bishops, asa na mo? Mga kaparian, asa na mo? Hilom lagi mo sa binilyon ka pesos nga gipangawat, pang milyon radiay ang inyong singgit. Ayan mga kababayan. So Bisaya, Pero naiintindihan naman natin kasi madali lang naman intindihin, di ba? Sabi niya, Bishop, mga bishops daw, nasaan na kayo? Mga kaparian, nasaan na kayo? Tahimik kayo sa bilyones na ninanakaw, na ninanakaw. Pang milyon lang pala ang mga kayo, di ba? Yan, pang milyon lang pala itong mga religious groups na ito. Ay nako. Oo nga, Bakit pagdating kay Vice President Sara Duterte, kailangan pa nilang mag-prayer, prayer vigil, di ba? Pero dito sa bilyones na ito, klarong-klaro na meron talagang pagnanakaw, di ba? Kay Vice President Sara Duterte nga, hindi pa klaro kung saan napunta I mean, alam na natin kung saan napunta tayong mga supporters, pero yung iba nagdududa pa rin, Even though mayroon ng COA report. Ito nga dito walang COA report, di ba? Tapos diba, para sa bayan ba talaga kayo? Kayong mga bishop, kayong mga kaparian, para ba talaga kayo sa bayan or mga pansariling interest lang din? Ang inyong purpose, di ba? Anyway, linggo pa naman ngayon mga kababayan, magsimba na kayo. Naku po. Ito pa mga ka-review natin. Ito na. Sabi po dito ni Abante, hinamon na si Mayor Magalong na humarap sa House Flood Control Approve. Nako, show up or shut up. Bakit ba atat na atat itong si Teka lang Bakit ba atat na atat itong si Abante mga kababayan, Pupunta naman talaga yan si Mayor Magalong. Baka nga unahin pa ni Mayor Magalong yung Senado. Anyway mga kababayan, bakit feeling talaga ni Abante na makapangyarihan siya, di ba? Show up or shut up, parang hinahamon niya talaga. Pero yung paghamon niya parang parang authoritarian na paghamon, di ba? Kasi papupuntahin sa kanila di ba? Anyway, Abante, lalabas rin ang katotohanan at wag kang magtapang-tapangan diyan. Sabi nga ni Mayor Magalong, kayo ang dapat humingi ng patawad, sa ating mga kababayan sapagkat isa sa inyong mga isa or 10 or marami kayo dyan na mga tunggrista ang nagnanakaw sa kaban ng bayan. Diba? Ano rin ito si Pastor si Pastor Abante, Iba rin mag-isip kung sino pa yung nagsiwalat, siya pa yung magsusuri. Aba, teka lang.
Hindi ka nga nanalo sa distrito mo, ganyan ka pa magsalita. Ibig sabihin lang nito mga kabayan, yung distrito ni Abante, walang naniniwala sa kanya. I mean, kaunti lang yung naniniwala, mas marami po ang hindi naniniwala sa kanya kasi hindi naman po siya nanalo. Diba? Anyway, ito mga karibin natin, pasadahan din po natin ang trilyones na pondo sa flood control isiniwalat na. Ito, pakinggan muna natin to at bigyan natin ng reaction ito. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung total flood control budget ay 849. Yun pong 849 billion was only for 2022 to 2024. So yan mga kabayan yung 849 billion ay para lamang po sa 2022 up to 2024. Ibig sabihin 2 years lang po yun mga kabayan. 2 years lang. Ang total po from 2022 to 2025 is actually 1 trillion 200 billion 308 million 300,000 or 1.2 trillion pesos. For the record po. Let me make another clarification. Kanina po sinabi namin yung So yan mga kababayan, umaabot ng 1.2 trillion pesos for 2022 up to 2025. Nako, ibig sabihin 3 taon mga kababayan, 1.2 trillion. Paano kung hanggang sa hanggang sa katapos ng termino ni President Bongbong Marcos Jr. at hindi ito na bisto mga kababayan. Aabot ito ng ilan? Dodoblehin natin to mga karibin natin or baka nga lumampas pa no? More or less 2.5 trillion ang nawawala kasi mga ghost project naman mga kababayan, no? Hindi ba sila nanghihinayang diyan? Hindi ba sila nanghihinayang at hindi sila makapagsalita ngayon? Itong mga maiingay sa 125 million na confidential fund ni Vice President Sara Duterte. Ito, trilyones na po itong nawawala. Or trilyones na po itong pondo na dapat ninyong imbestigahan pero wala kayong ginagawa. Di ba? Ginagawa ninyo ngayon kasi nagkasibistuhan na. Kaya kung hindi nabisto yan, di ba? Nabisto na nga 1 year ago pa. Di ba? Ni isa sa inyo walang nagsabi na imbestigahan kaya natin to. Nung nakaraan, di ba? Nung unang zona pa, 2024 na zona ni PBBM. Bistado na. Na talagang may mga anomalya sa flood control projects na yan kasi pinak-check po ng kalikasan. Ni isa sa inyo walang nagsabi. Teka lang. Malaking pondong nilalaan natin dyan pero bakit ganito pa rin ang baha? Di ba? Totoo naman. Ni isa sa inyo. Wala. Kasi nag-focus po kayo para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Yan po ang totoo. Diba? Nakaka kayo ng laman. Diba? 1.2 trillion. Pinabayaan nyo lang. Ngayon, kung sakasakaling mapatunayan, sabi ni Senator Dante Marcoleta, na talagang ghost project at may anomalya, kukumpiskahin lahat ng ari-arian ninyo. Tama lang yan. Sangayon ba kayo mga kababayan? Kumpiskahin na yan. Di ba? Ang laki-laki ng perang yan. Mapupunta lang sa kanila. Aba, hindi pwede. Lahat tayo nagpakahirap sa kwartang yan. Diba? Anyway, ito pa. Sabi po ni Senator Lacson, ito naman po sabi po ni Senator Lacson, posibleng mayroon ding senadora na nag-insert at kabahagi din siya sa 25 share na tinatawag na funder or proponent o sponsor ng insertion sa Naku po. Palakpakan po natin to. Kung mayroon senador, baka mayroon din presidente. Hindi. Di ba kasi yung kung pirmahan lang, tinatawag na proponent at sponsor, di ba? Pumpirma yan How about yung last na pumirma sa budget na yan? Di ba? Si President Bongbong Marcos Jr. may pirma yan Di ba? O sa budget. Imposible namang hindi niya alam yung flood control budget na yan.
Kaya mag-take po kayo ng command responsibility. Coming from the higher ups, down to the bottom, mga kaubayan. Sabi nga po yung mga nanonood sa atin ng last vlog, sabi na, sir, dapat dyan ay, ang tawag po dyan ay command responsibility. Tama. No? Magkaroon po kayo ng command responsibility. Coming from the president down to the pinaka mababa. Panagutin kung ano ang dapat nilang panagutan. Diba? Hindi pwede ang thank you lang sa panahong ito. Naghihikaos ang Pilipinas, panay pa tayo ng utang. Hindi pwede ang thank you lang ngayon. Hindi pwede ang makulong lang basta-basta makulong lang. Kailangan makulong kayo, magbayad pa kayo. Kung pwede nga, doblehin nyo yung winaldas ninyong kaban ng bayan para naman kumita. Ang taong bayan. Diba? Doblehin ang parusa. Kung nakagastos sila ng 1 bilyon, 2 bilyon ang kunin sa kanila. Nakaka-high blood kayo. Diba? Pinaghirapan ng taong bayan, tapos kayo, easy money lang. Diba? Nakita ko nga kanina, may post kanina mga kabayan, natawa ko dun sa post na memes. Hiring daw ngayon no? Ang DPWH ay hiring daw. Ghost engineer, ghost na foreman, at ghost na steelman. Mag-apply na kayo mga ghost. Kasi ghost project din ang gagawin ninyo. Walang yan naman Anyway, eto last po natin pag-uusapan mga kabayan. Eto posible kayang mangyari to. Eto. Sabi po dito sa post di ba nung inaresto po ni Torres si former President Duterte, ito po ang kanyang sinabing kataga. Teka lang Nako, nawala tayo ng audio. Anyway, eto mga kabayan, si Torre, hihilain ko yan, sabi niya. Nako, maniwala ka, hihilain ko yan, ngayon hilain tong mga na to, mga magnanakaw sa kaban ng bayan. Ayan po yung mga kataga niya, kaya former President Duterte, no? So yan mga kabayan, ano po yung reaction dyan? I-comment nyo na lang po. Nawalan lang tayo ng audio kanina, pero eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat. Ito naman po about kay Chua mga kababayan. Nako patindi ng patindi po ang girian ni Chua at ni Mayor Isko Moreno. Para trending ngayon sa mundo ng social media ang di umani balitang totoo talaga na ang lahat ay may kabayaran. Kung may nagawa kang kasalanan sa kapwa mo, tiyak na pagdudusahan mo ito sa harap ng sambayan ng Pilipino. Ito ang naging ekspresyon ng marami sa ating mga kababayan matapos ngang maglabas ng kayang banat ni Manila City Mayor Isko Moreno sa isa sa pinaka-controversial congressman ngayon na walang iba kundi si Joel Chua.
matapos ipag-iba nito ang basketball court na pagmamay-ari ng lungsod para magbigay daan sa kanyang proyekto na di umano illegal daw ayon kay Mayor Isko Moreno. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel natin ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang Yan mga kabayan, subscribe na po kayo. sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapinas, napamura sa sobrang galit ang Manila City Mayor na walang iba kundi si Manila City Mayor Isko Moreno matapos ibain ang nasabing covered court para magbigay daan sa proyekto ng Manila 3rd District Representative. Ayon pa mismo sa nakalap na impormasyon ng Manila City Council, illegal na ipinag-iba ng kongresista ang nasabing covered court na nasa pangangalaga ng Public Relations Bureau. Kaya naman nagtataka ang alkalde kung bakit pinakailaman ito ni Joel Chua. Dahil dito ay nagputos agad ni Manila City Mayor Isko Moreno na ipakandado at kumpiskahin ang lahat ng heavy equipment at iba pang pagamitan pang construction sa isang proyekto na nasabing kongresista. Ayon kay City Engineer Arman Andres, wala anumang permit mula sa pamahalaang panglungsod ang ginagawang paggiba at pagpaplanong itayo ni Joel Chua ang kanyang proyekto sa lungsod ng Manila. Matatanda na bago pa man pumutok ang balitang ito ay tila nasasangkot na ang pangalan ni Joel Chua matapos i-reveal ni Manila City Mayor. Ayan mga kabayan ha. Oh, yung mga old project ginigiba para magkaroon sila ng new project. Aba, biruin mo yun mga kabayan. Oh, isa lang pong naibigla kong naisip mga karibin natin no? Kasi nga po yung pondo, no? Yung pondo na para sana i-develop sa ibang lugar, no? Ay kaya nga sinasabi ng Manila-centric yung budget. Kasi napakalaki po ng budget ng Manila. Where in fact, sa tagal ng panahon na palaging malaki ang budget ng Manila, it is, sabihin natin, overdeveloped kasi. Yung project, yung old project, gigibain para magkaroon ng new project, di ba? Samantalang Mindanao, Visayas, napakalawag na lugar, no? Na pwede niyong pagtuunan ng mga malaking project na yan. Diba? What I'm trying to point out dito, no? Sana kung develop na ang isang lugar, doon naman po tayo sa underdeveloped na lugar para naman po maging pantay ang pag-unlad ng Pilipinas. Pare-parehas lang naman tayo nagbabayad ng tax. Diba? Mas malaki pa nga siguro, hindi ko lang masabi kasi maraming negosyo rin sa Manila, di ba? Pero may mga ibang lugar na mas malaki pa sa Manila, mga kabayan, where in fact, kumikita pa siguro na mas malaki. Tapos underdeveloped sila. Di ba? Kaya nagkakaroon ng source of corruption si Chua Kaya tuwang-tuwa si Chua ng mga ganitong malaki lagi ang budget sa Manila. Moreno na ito ang isa sa likod ng controversial na 19 million pesos worth barangay hall building na itinayo sa gilid ng kalsada. Hindi pa nga daw nasasagot ng Chua ay tila may panibago na namang problemang kakaharapin ang nasabing kongresista. Hinamon tuloy siya ng City Mayor na kung totoo at tapat siya sa kanyang servisyo at maglilingkod sa tao ay iimbestiga nito ang kanyang sarili kaugnay na iligal na paggiba sa isang covered court, daycare center at opisina ng senior citizens na barangay 334 para pagtuunan di umano ang proyekto ni Joel Chua. Matapos nga lumabas sa balitang ito ay umani agad ang samot sa. So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito ay comment nyo na lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kabayan ang inyong opinion. Maraming salamat po.